Okay, so magandang buhay kabayan, kumusta po? Ayan, so medyo matagal-tagal bago nasundan ang ating video dito sa ating Kabayan Financial Education dito sa Gloucestershire. Ayan. At ngayon nga po ay ibabahagi ko sa inyo sino ba si Kaiser, ano? At yan po yung isang napakagandang konsepto na aming binabahagi na kung saan ay magbibigay sa atin ng talaga namang isang solid financial foundation. At sabi nga po ng ating ambassadress dito, Miss Sharon Coneta, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser para sa iyo. Ayan po yan. Napakaganda po. Kasi po ito pong Kaiser na ito na ibabahagi ko is itong ating first level of investing. So dapat po bago tayo mag-create ng ating mga kaipunan, mga investment, dapat po ay meron na muna tayo nitong Kaiser na to. Kasi nga po sabi ko kanina, ay ito po yung bubuo sa ating solid financial foundation. Okay po? At hayaan niyo po ako na simulan ko na naman ang ating kaunting talakayan na ito sa pagpapakilala ng aming company, which is ang atin pong IMG. Ayan. So IMG stands for International Marketing Group. At kami nga po ang isa sa pinakamalaki and the fastest growing financial service company diyan sa Pilipinas. And IMG is the secret to sure an easy way to build wealth. Ayan po. Kasi yun po talaga yung aming aim dito, na talagang mag-build tayo ng wealth for our future. So we are the pioneering global company that serves as an avenue towards ease of financial security. And we assist people who wants to help themselves achieve financial security through financial education and building solid financial foundation. Building solid financial foundation po. Opo. At ito nga po yung napakagandang konsepto na kung saan ay talaga namang magbibigay sa atin ng isang kumpleto na solid financial foundation. Okay po? So yan. At syempre pa, sa patuloy po na paglago ng kumpanya ay marami po ang mga malalaking kumpanya ang mga nakipag-partnership sa ating IMG para po makapagbigay nga ng mission sa ating mga kababayan. Kung makikita nyo po dyan, IMG is the Philippines' biggest financial super hub. Opo, so from healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial services, ay meron po tayo niyan. Ayan. At syempre pa, ang ibabahagi ko nga po sa inyo ngayon is all about our healthcare. Ang napakaganda pong konsepto na kung saan nga ay magbibigay sa atin ng napakagandang security for future. Ayan. And mission, mission, mission. And ano po ba nga ang mission namin dito sa IMG? Of course, sabi ko nga po is IMG is the secret to sure an easy way to build wealth. And our mission is to help create wealth for families, to make differences for families so there were no family left behind. Yan lang po talaga yung ginagawa namin dito sa patuloy na pagtuturo namin ng financial education sa lahat ng mga ating kababayan. Ano po? Kasi nga po ang aming mission is mabigyan kayo ng sapat na kaalamang financial para magkaroon naman ng kaibahan ng ating buhay at tayo ay no family left behind. Wala na pong pamilyang naghihirap na mga Pilipino, Wala nang pamilya na lagi ang problema ay pera. Pag may nagkasakit sa pamilya, darating yung time, mayroong mga sandali na hinahayaan na lang na mamatay, Inaano na lang sa mga albularyo or sa mga how do you call this, herbal, kahit hindi naman talaga suitable doon sa kanyang sakit kasi nga hindi kayang tustusan ang gamutan. Kaya po, this is it. So this is really our mission. No family left behind. Pag natuto tayo lahat magtabi ng pera, ay talagang napakalaki po ng kaibahan. So yun po yun. And our vision, of course, is to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the wealthy, the secret of the wealthy to all. Ayan po yun. So syempre po, dito talagang nagtuturo tayo how to secure our future.
how to have a proper investment, especially dito sa ating mga stock market. And we are really sharing with you yung secret of the wealthy. So ano ba talaga yung sikreto ng mga mayayaman? Para hindi tayo laging tanong ng tanong na lang, buti pa ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mga mahihirap, lalong naghihirap. Yes, opo. So syempre, if you really want to have a differences for your families, you have to learn and to listen to this kind of information or financial literacy. Okay po? Ayan. At ang una pong konsepto na talagang tinuturo nga namin dito is to control our future. Wala pong ibang gagawa niyan kundi tayo lang. Let's have to control our future hanggang meron pa tayong magagawa. Okay? Ito nga po yung sinasabi ko na let's build our solid financial foundation. At ang unang-una po dyan, sinasabi natin dito, na increase your cash flow. Ayan po yan. Dagdagan po natin ang ating mga kinikita. Let's earn additional income as much as we can while we can. Ayan po. At syempre, tayo po bilang mga breadwinner ng ating pamilya, tayo yung tinatawag na mga cash machine. Kasi nga tayo yung nag-generate ng income at ng kitaan ng pera para matustusan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Kaya dapat habang tayo po ay nag-generate nga ng income or nag-i-increase ng ating cash flow, dapat po ay i-secured natin ito. Kasi pag nasira, papaano na? So let's have our proper protection on life, health, and disability. It is very important po talaga na kailangan nating matutunan at maging aware tayo dito na bago nga tayo mag-create ng anumang ating mga savings and investment, ay mayroon talaga muna tayong protection on our life, health, and disability. Since na tayo nga ang nag-generate ng cash, papaano nga pag nasira? So dapat mayroon tayong protection para mayroong magre-repair. Ayan po yun. Okay, at syempre pa, ay nandiyan yung ating managed debt and reduced liabilities. Ang sinasabi natin dito, hindi po talaga tayo magiging tunay na malaya kung hindi tayo makakalaya sa mga utang. At syempre pa, matutunan natin na ayusin ang lahat ng ating mga expenses. Makita natin kung ano lang talaga yung mga needs and wants natin sa buhay. At syempre, iwasan na ang mangutang. Kasi sinasabi ko nga, paano tayo magkakaroon ng isang healthy savings kung hindi tayo makalaya sa ating mga utang? At paano tayo magiging totally free kung tayo ay hindi debt-free? Baka na-invite ka lang ng inyong kumare or kumpare, mag-window shopping or kumain kahit sa McDo, ay makita ka ng iyong napagkakautangan, ay pa-McDo ka yata o pa-Jollibee ka, hindi ka makabayad ng utang mo, di ba? Yung mga ganon. So, iwasan na po natin yung mga ganyang konsepto sa buhay natin. Matuto tayong magbuhay or gumastos kung ano lang yung nandiyan dyan, okay? Ayan. And of course, let's have an emergency fund. It's very crucial po talaga and dapat natin yan na maintindihan na habang tayo ay kumikita, nag-generate ng income, let's build our emergency fund. Kasi nga, kita nyo po ngayon, we are about 1 year na po ng pandemic, di ba? Pandemic, ang COVID na yan, So, mayroon tayong mga ibang kababayan na talaga namang no work, no pay. Di po ba? Paano nabubuhay ang pamilya? Paano nasusuportahan ang pamilya? So, sa utang na naman ba uuwi? Of course, Kung meron tayong emergency fund, ay talaga namang agwanta, or talagang survive ang iyong family. Ayan po yon. That's why we are always advised here na to have a 3 to 6 month salary equivalent sa ating mga savings account para pagdating ng anumang mga emergency sa buhay ay meron tayong maitutustos sa ating pamilya. Kasi nga sa buhay, laging may emergency. Yun nga lang, sa ating mga typical na mga mamamayang Pilipino, emergency lang ang meron, walang fund. Dapat mayroong emergency fund. Okay po? Ayan, kasi nga kahit nagaano tayo kaingat, kaprepara sa buhay, ang emergency po ay laging nandiyan. Okay? So yan. And of course, yan na nga po yung pinakabubong natin.
build up savings and investment. So kita nyo po yan. So talaga naman na talagang yung pinakabubong dyan sa ating pagtatayo nga ng solid financial foundation ay yung ating build up savings and investment. Na sa kasalukuyan nga, pag tayo ay may pera, nakapag-abroad tayo, laging ang binibuild natin, unang-una ay yung bubong, which is yung savings and investment. Pero ang hindi nga natin naiintindihan, papaano nga, whatever happened to you? So, wala ka man ng protection, di ba? Protection on health. So, tatanda tayo. No? So, ang tendency, magkakasakit tayo kasi nga pagod na rin yung ating katawan sa trabaho habang bata. So, papaano na? Baka maubos din ang iyong mga savings and investment na yan kung wala kang proper protection. Okay? So yan po ang napakalaking konsepto na ating ibinabahagi. And of course, let's build our solid financial foundation from bottom to top. Okay? So yan po yan. From ground to up. Ayan po. So lagi tayong magsimula sa haligi, di ba? Huwag sa bubong. Okay? Sa pundasyon. Okay? So yan po. And now, ito po yung ating isa na namang konsepto na kung saan ay dapat nyong maunawaan kung gaano po talaga kahalaga ang protection sa buhay. So makikita po natin dito sa ating pangalawang konsepto na tinatawag nating X-card concept. Ito nga daw pong konseptong ito ay theorizes that a person's responsibility generally decrease. So kita nyo po itong red line natin. So this is law of building decreasing responsibility, di po ba? So ito yan, okay? So law of decreasing responsibility. Kasi nga sabi niya, responsibility generally decrease. Ayan. And of course, the wealth generally increase over time. Kaya nasa taas yung arrow ng blue line, which is law of building wealth. Okay? So this is our lifeline. Okay? Nakita niyo yung lifeline natin dito. And tayo po habang bata. Okay? So dito, sinasabi natin, habang tayo po ay bata. Okay? So habang tayo daw ay bata, we're younger, and pagdating naman pagtanda. So ayan, ano pong nangyayari? Habang tayo daw po ay bata, so we work hard for money. Tunay naman, So tayo po ay nagtatrabaho para kumita ng pera. Kasi nga meron tayong children, mga anak na susuportahan, pakakainin, mortgage, syempre saan ang ating mga tirahan, ng ating shelter kung wala tayong mortgage or rent. Ang pag-aaral ng mga bata, edukasyon, at papaano kung may utang pa, di po ba? And syempre, taking care of our family. Nagpapadala pa tayo sa ating mga nanay-nanay, sa ating mga magulang, or nagpapaaral tayo ng ating mga siblings. And of course, napakataas po ng responsibility, no? So high responsibility. Ang tanong nga po, what if we die too soon? Papaano kung tayo ay mamatay ng maaga o sa hindi inaasahang pagkakataon? So, meron tayong maiiwan na instant money. So, saan po magagaling ang instant money na yan? Of course, yan po yung manggagaling sa ating protection na life insurance. Kaya po, ganun kahalaga ang meron tayong protection or yung ating tinatawag na life insurance. Napakaganda po. Kasi kung mamamatay tayo ng maaga, wala man lang tayo naiwan na instant money, baka utang at utang pa rin ang ating naiwan. So let's all aim to be secured, no? Not less secured habang tayo ay bata. Kasi po if you protect yourself, no, so secured tayo, and if you love your family, you have to protect yourself and secure ang ating mga pamilya. So yun po yun. And ngayon, makikita natin kung bakit nga ito tinawag na X-card concept, ano? So dito sa bata, high responsibility daw. And punta na nga tayo pagtanda, older, okay? So sabi po natin dito, pag daw po tayo ay tumanda, so tayo ay magiging zero responsibility na po. Ayan, zero responsibility. From high responsibility here during younger age natin, so pagtanda, zero responsibility. Why? Of course, kasi nga wala na tayong anak na susuportahan o pakakainin kasi may mga edad na yan. Matatanda na yan, may mga trabaho na, baka nga may mga kanya-kanya na rin yung pamilya, no? Kaya
hindi na natin sila cargo at hindi na natin sila susuportahan. So kaya nga parang nagiging zero responsibility na tayo dito. Wala na tayong mortgage na binabayaran. Okay? At syempre, ang mga pag-aaral ng mga bata, graduate na rin lahat yan. No? Nakatapos man o hindi nakatapos, problema na nila yon. Basta itinaguyod mo sila nung araw, kung talagang hindi sila nakatapos dahil sila ang may kagustuhan, wala na tayong konsensya doon. And of course, ayan na nga po. What if naman, ang sabi dito, paano naman kung tayo ay mabuhay ng matagal? What if we live too long? So ang mangyayari, anong meron? So walang problema as long as na meron tayong investment. At ang investment po na yan, ayan po yung pera, no, na magtatrabaho sa atin. Money working for you. Kaya nga po napaka-importante na kailangan makapag-prepare tayo ng ating investment or yung perang magtatrabaho sa atin pag hindi na natin kaya magtrabaho. Tunay. Okay. And syempre, taking care of our future and living on interest, and you have a big savings. Okay. So ito pong X-Carb concept na ito, pinapaliwanag lang, no, na dapat magkaroon tayo ng paghahanda sa kinabukasan. Let's have a proper investment na ating magagamit sa kinabukasan. Para sa ating protection on health. Of course, yeah, that is your part of your investment, no, sa iyong health care. Di po ba? Kaya nga, kung hindi ka makapaghahanda, hindi magkukross ang responsibility mo at yung building wealth. Kaya nga po siya tinawag na X-Carb concept. Okay? So yan. And now, we are more secured po basta tayo ay nakapaghanda nga. Kaya nga, let's all aim to be more secured, not less secured. Okay? So ngayon, what I'm going to introduce nyo nga po is all about ating itong napakagandang Kaiser. At kailangan nating maintindihan, choosing in the right healthcare. No? So in the Philippines, there's a lot of sick people die, not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for the cost. Nasabi ko na po kanina yan, na talaga naman na napakahirap po ng buhay sa atin. Ang hirap-hirap magkasakit. Lagi ko naririnig nung buhay pa ang magulang ko. Hindi na baling didildil tayo ng asin, kumakain na, makaraos lang ng 3 beses sa isang araw, wag lang merong may sakit ang isa sa miyembro ng pamilya. Tunay nga naman. Kaya nga dito pa lang ay makita natin yung ating proper preparation or yung ating investment pagdating sa ating healthcare. Kasi nga po pag tumanda tayo at tayo nagkasakit, ay saan mo ba gustong makompine? Yan ba sa executive? Okay, na talaga namang parang nagbabakasyon ka lang sa hotel? O dito kaya sa pay ward, na parang 6 kayo sa isang ward, at least may privacy pa rin kahit pa paano, pero ikaw ang magsasabi niyan. Or baka naman dito pa rin sa charity, na talagang simpleng-simple lang yung sakit mo ay lumala na dahil nagkahawaan na. Okay? So kaya nga po, itong ating ganitong discussion, itong ating wake-up call na ito, ay patuloy namin i-share sa inyo. At napakaganda po. Sa Pilipinas po may 2 klase ng healthcare. Yung pong tinatawag nating short-term care and long-term care. Ito pong short-term care na ito ay ito po yung ating nabibenefits while we are employed or nakakapagtrabaho. So nandiyan po yung mga iba't ibang klase ng ating mga short-term healthcare. So syempre pa, pag nag-retired ka sa trabaho mo at nag-resign ka, wala na rin yung mga benepisyo ng healthcare na yan. And thank you for IMG for introducing our long-term healthcare. At ito nga po yung i-discuss ko, ang long-term healthcare po is something that we can get for ourselves, in our retirement years. Ayan po 'yon. At syempre, tayo po ay magiging isang happy retirees once na tayo ay mayroong protection on our health. Katulad po ng mga lolo at lola na yan na talagang they are thumbs up and happy being a retirees. Okay? So yan po yan. And ito na nga po, yung ating Kaiser Health Group. Ayan. So napakaganda po ng konseptong ito na kung saan ito nga po yung kauna-unahang long-term healthcare dyan sa Pilipinas. At ang programa po natin ay 7-20. 7 years to pay, 20 years naman po yan magmamatured. So may pera po tayo dito, may cashback po tayo dito. Hindi po kayo magtatapon ng
pera dito. Okay? So aside from being a future source of retirement fund, long-term care provides health care during retirement and much needed care when we get old. At ang programa nga po ay 720, 7 taon natin pag-iipunan, 20 years naman po yan para na mag-mature. Pero ang atin pong coverage niyan ay 3-in-1. Napakaganda po. 3-in-1. Aside from being future source of retirement fund. So meaning to say, investment, no pera, savings, retirement fund. And long-term care provides healthcare. Healthcare pa rin po, no? And syempre, nandiyan na rin po yung ating coverage of a life insurance. Kaya po siya 3-in-1. Investment, healthcare, and insurance. And 720, 7 years to pay, 20 years magmamature. Ang sabi po ng ating ambassadress, ang gusto ko yung sigurado ako sa kalusugan ng aking pamilya. Ang tanong, ayan, ay ano, may Kaiser Health Card ka na ba? Ayan. So kung wala pa, listen to this discussion, and of course, if you want to know more, ay nandito lang kami to help you. Okay? Okay. So sabi ko nga po, how it works or sino ba si Kaiser? So si Kaiser po is duly accredited with Department of Health, of course. And we are registered under Securities and Exchange Commission since June 2004 as a healthcare provider with authorized capital of 160 million. And syempre pa, we are as well registered in the Insurance Commission. And ang ating pong medical director ay si Dr. Oyolo. Siya po ay isang active officer ng Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies or yung HMO na tinatawag natin. Okay. So ngayon, paano ba yan nag-work? How it works? So sabi ko nga kanina, so 7 years to pay lang po yan. Okay? Ito pong illustrations natin. So ang plan po niya is K100,000. Ito po yung nasa illustration lang po ito, okay? Pero syempre may K100,000 talaga. So yung pong contract price noon ay 411,750. Nababayaran nga po sa loob ng 7 years. Okay, nakita niyo po ito? So 7 years payment po yan. In equivalent to 411,750. So after 7 years, tapos nang magbayad, on 8 years to 20 years, tutubo na po yung pera niya compounded. 10% on the yearly health benefits limit na 100,000. So 10% of that is 10,000. 10,000 nagko-compound po yan. Okay? Kaya nga po in a total of 269,750 at the end of 20 years. Okay? So yung 411,750 mo, after 20 years po yun. 7 years to pay, 20 years para mag-mature. 1.1 million na po ang maturity noon. Okay? So, ganun po kalaki. So, kumita na po ang ating pera. Napakaganda. Okay. So, ngayon, ano-ano naman yung ating mga benepisyo na marireceive pagdating po sa healthcare? So, sabi ko nga dito, 7 years to pay. So, habang tayo po ay nagbabayad, nandiyan po yung ating mga 5 major benefits pagdating sa medical. Okay? So, sa healthcare. Okay, so sinasabi natin dito, annual physical examination benefits. Okay po? So nandiyan na po yung chest x-ray, urinalysis, fecal axis, blood count, mga ECG, pap smear. So yan po yan. At syempre, nandiyan na rin po ang ating mga dental benefits, no? Unlimited dental check-up, mga unlimited tooth extractions, and once in a year, free dental prolaxic or yung ating tinatawag na cleaning. And the cementations of jacket, crowns, onlays and lace, and minor adjustment of dentures ay libre na po yan. At syempre, meron pa po tayong 1,000 pesos sa ating room and board sa ating K100,000. At syempre pa, we are still have the medical health benefits limit na 60,000 dito sa ating K100 plan. Okay po? At yan po ay magagamit natin after 1 year tayo na nakapag-join. Okay? So yan. At syempre, sabi ko nga kanina, ay ito rin po ay covered ng ating insurance. So syempre po, ang insurance coverage po natin nito, ang term life insurance coverage is 450,000. Okay? So syempre po, pag siya po ay namatay by accident,
magiging times 2 po yun kasi po mayroon pa tayong accidental death and disablement. So kung 450,000 yon, makakakuha po siya ng 900,000 kung siya ay namatay by accident. Okay? So yan. At syempre, paano mangyayari doon sa plan pag namatay ang principal, okay, ang plan holder? So syempre po, mawi-waive po ang kanyang binabayaran pag siya ay namatay. Waiver of installment due to death or credit of life. So namatay po siya, o kahit sabihin mong isang buwan pa lang siya nakakapagbayad at siya ay namatay by accident, makakakuha ang pamilya ng 900,000, mapupully paid ang kanyang plan at malilipat sa principal beneficiary. Ganun po yon. At meron din naman na hindi namatay pero na-disable, so meron pa rin pong makukuha. So ang disability po natin is mata, kamay, paa. So yan lang tatlong yan. Isang parte ang masira, 225% po, 25% po yun. 50%, So mata, kamay, paa, 225,000. Kasi nga 450,000 yung insurance coverage, di ba? So pag nabulag ng isang mata, so half lang po. So 225,000. Okay? So yan. At syempre, kasama na rin po dyan yung ating members dito sa ating family assistant. Napakaganda po. So kung kayo po ay plan holder, so meron po tayo nitong tinatawag na family assistant. So kahit na ang iyong pamilya, no, yung ating nearest family and the first degree of consanguinity, not affinity, So yan po yan. So ibig sabihin, kahit wala sila ng isang kusing at kailangan maisugod sa pamilya for emergencies nga, ay pwede po nilang magamit ang iyong health card as garantiya. Okay? Guaranteed lang, guarantee lang po yun. Family Assistance Services. Okay? So yan po ang napakaganda sa Kaiser. At syempre pa, ay kayo ang magbabayad kay Kaiser and then kayo nang bahalang mag-usap kung ano't ano man. Okay? So yan po yan. Paano na po pag after na extended time for 8 years to 20 years? So syempre po, magagamit na po niya ito sa lahat ng kanyang mga existing illness, mga dreaded diseases at tumutubo na po ng 10% yung kanyang plan based on the plan type at nagko-compound po yon. Kasama na po ang mga panganganak or whatever. At syempre, on the 20 years, on 20 years, ano mangyayari sa plan? Syempre po, good as cash na po yan. So pwede mo na po siyang ma-withdraw kung gusto mo, malamsa mo. Or else naman, pwede mo naman po siya na i-retain pa sa kumpanya. So yung 411,750 po na naihulog nyo sa loob ng 7 taon, and 20 years po, 1.1 million na po yan. Okay, so napakaganda po. At least kumita na yung pera. Syempre, kung may magagamit ka naman mga benefits, hindi na 1.1 million din yan dyan ang magmamature, di ba? Kasi nga, ay mababawas na rin yan dyan sa iyong magmamature na pera. Okay. So, syempre, sabi ko nga kanina, anong gagawin mo doon sa iyong pera? Pwede mo na siyang i-withdraw kung gusto mo. Okay? Pwede mo namang i-withdraw yung portions lang o i-ano mo siya ng 10% per annum or pwede mo namang pagtrabahuhin pa rin yung pera mo doon habang ikaw ay bata pa at malakas pa. Okay? So, yan po yun. So, yan. Ay, sino-sino po ba ang pwedeng kumuha nito? 10 to 60 years old po. So, meron po mga basic o yung mga minimum na from 10 to 40 years old, pwede po sila sa 2,642 monthly. Okay, kung ikaw ay 41 to 50 years old na, K60 yon, 3,529 monthly. Okay? And ang K100, 51 to 60 years old, so K75 na po yun, 4,412. And syempre pa, mayroon pa pong maraming mga plan dyan na gusto kayong makuha. Okay? At syempre, kung kayo ay bata, kung ang bata ang anak nyo, cargo nyo po yan, kayo ang payor, siya ang plan holder. Okay? So, yan. At syempre, pwede bang mag-upgrade ng plan? Pwede po. Okay? Basta hindi pa po lumalagpas ng 30 days. Pwede bang mag-upgrade ng payment? Pwede po. Basta hindi pa po na lumalagpas ng 30 days, wala pa pong bayad. Pero pag naglagpas na ng 30 days, ay meron na tayong tinatawag na processing fee. Okay? So, yan. Okay. So, tanong, do you need to get yourself a long-term healthcare? Bueno,
So depende po. You don't need a long-term healthcare if you sure that you can never going to get sick. Bueno, sabi ko nga dito, kahit hindi tayo magkasakit, ay walang problema kasi may cash naman tayong makukuha. Okay? If you think you can bring your company HMO even retired, after you retired, bueno, hindi po talaga natin madadala yan kasi nga hindi naman sa atin yan. Or even kami dito na nasa abroad, ano? So, napakaganda ng aming healthcare benefits dito. Pero pag umuwi kami ng Pilipinas, wala na rin yung mga benepisyong iyan. Okay? At syempre, if you think your government can take care of your healthcare needs, bueno, hindi natin masabi, ano? So, lagi natin sinasabi, lagi ko narinig, okay na ako, Ika-Bins, may SSS ako, may GSIS ako, baka ako, pang maintenance mo lang yan, kulang pa, no? Pagdating ng araw, kung ang aasahan mo lang is yung SSS mo or other pensions mo. At least the more, the merrier. And of course, if you expect your children to take care of you, well, sabi ko ang ganon, ay talaga naman na iti-take care tayo ng ating mga anak. No? Pero baka hanggang care lang, wala ng financial care. Kasi nga, yung kinikita niya ay sapat na sapat lang sa kanyang pamilya or sa mga apo mo. Di ba? At gaano kasakit, no? Lalo na pag tumanda na tayo, nagiging sensitive na tayo, at nandoon ka, bumibisita ka, ang pang-abot sa iyo, pinag-aawayan ng mag-asawa sa isang sulok. Hallelujah, di ba? So yan. Kaya nga po, kailangan nating makita ang kahalagahan talaga ng ating healthcare benefits na ito. At syempre, diniscuss ko nga po kanina yung paano tayo magbibuild ng ating solid financial foundation, ano? At dito po kay Kaiser, ito po talaga ang bubuo na ng ating solid financial foundation. Kasi mayroon na siyang investment, di ba? Meron na siyang life protection, yung life insurance coverage, at healthcare pa po. So 3-in-1. So investment, healthcare, and insurance. And syempre, through Kaiser, kapag po tayo ay may mga na-share ng concept ng Kaiser and you are IMG member, so you are going to increase your cash flow. Kasi sa bawat ma-share natin ng konsepto, maturuan natin ang konseptong ito at mag-secure sa kanilang mga sarili, ay mayroon tayong certain income or commission sa ating Kaiser. Ayan. At syempre, through that commission, mabilis nating ma-eliminate ang ating mga debt, no? At mga kautangan, debt, no? At saka syempre, debt. Oo. At syempre, ang ating mga emergency fund. So ganun po kahalaga ang Kaiser na ito, kaya wag nyo nang ipagwalang bahala. Okay po? At yon, ang sabi nga po dito, no? Save and invest as fast as you can while you can. Okay? So thank you very much po, and this is my contact number, ano? So if you want to know more, just email me lang po or contact me, or we are just messenger away. And of course, bago po ako magtapos, ay pakinggan po muna natin yung isang ating yung ating pong isang magbibigay ng mensahe sa ano po. So yan po yung ating napakagaling, no? Napakaganda at talaga namang panalong-panalo na ating nagbibigay para kay Kaiser. Okay po, ano po sabi niya dito? Okay, just listen. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nagkakasakit, mga anak, di ba? O ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list, aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Ayan. So, kita nyo? So, sabi niya, ano tanong ulit doon? May Kaiser health card ka na ba? Kaya kung wala pa, contact me na po. Okay? So, thank you very much everyone and God bless us all.